Alejandro's POV. Pakiramdam ni Alejandro kinakapos siya ng hininga. Di pa rin mabaglit sa isipan yung larawan ni Danica kanina. God! Pinikit niya ang kanyang mga mata at pilit na binubura sa kanyang utak ang itsura nito ng datnan niya kanina. Pero bakit para yung paborito niyang awitin na parang hirap burahin sa kokote niya? Tinakpan niya ng una ng kanyang mukha. Naiinis siya sa kanyang sarili. Di naman siya nakaramdam ng ganito katinding kasabikan sa ibang babaeng nakakasalamuha niya. Maski kay Alicia, hindi siya nag-init ng ganito katindi. Peste, galit na galit siya. Naiinis na bumangon siya bitbit ang dalawang unan saka nahiga sa sofa. Hindi niya pinagtitiwala ng kanyang sarili ngayon kaya hanggat maaari, ayaw na muna niyang matulog sa loob ng kwarto ng kanyang sarili ngayon hanggat maaari dahil baka may magawa lamang siyang maaari niyang pagsisihan pagdating ng araw. Pakilak ng kwarto mo please, sabi niya kay Danica nang dumaan ito sa salas. At siguraduhin mong hindi ka magpapakita sa akin hanggang bukas ng umaga. Aniya dito at saka tinakpan ng una ng mukha. Lilipas din to, aniya sa sarili. Danica's POV. Talagang diring-diri ang mokong. Bubulang-bulong na sabi ni Danica papasok ng kwarto. Mabuti aniyang nahiga sa kama. Ang tagal niya nakatig sa kisame kung ano-anong pumapasok sa isip niya. Ano kaya yung eksaktong nararamdaman ni Alejandro kanina na nakita niya akong walang suot na kahit ano? Nasusuka, naiinis o naiinggit? Tumagilid siya paharap sa pwesto nito at saka iniunat ang kanyang isang braso sa bakanting espasyo. Maya-maya umusod siya sa pwesto nito at inamoy-amoy ang bedsheet. Sininghot-singhot niya yun dahil pakiramdam niya katabi niya si Alejandro na mga sandaling iyon habang sinisinghot ang higaan nito. Alejandro, mahinang sabi niya habang ini-imagine to na katabi niya at nakayakap pa to sa kanya. Parang ang sarap-sarap makulong sa matitipuno nitong mga bisig at mahagka ng kissable lips nito. Ang sarap siguro. Maya-maya bigla siya natigilan. Bigla siya napabalikwas. What am I doing? Di makapaniwalang tanong niya sa kanyang sarili. Tinapat niyang dalawang kamay sa kanyang dibdib. Rinig niya ang mabilis sa pagriguto ng kanyang puso. Pinangilabutan siya. Tinampal ng ilang beses ang kanyang mga pisngi habang hindi ma-imagine ang sarili na nai-inlove sa isang bakla. Shocks! Hindi siya umibig dito dahil masasaktan lamang siya. Imagine nagmahal ka, pagkatapos yung minamahal mo kahit anong gawin mo, kahit na gaano ka pa kabait o kaganda o kaya kasarap magluto, hindi ma-inlove sa'yo dahil lalaki din ang gusto? Ang saklap! Ayaw niyang mangyari yun sa kanya. Gusto pa niyang magkaroon ng happy ending ang love life niya. Gusto niya pa maramdaman ng totoong true love galing sa lalaking mahal niya at mahal din siya. Ayaw niya ng one-sided love affair, no? Tumayo siya at nagtungo ng banyo dahil pakiramdam niya. Nagiinit ng husto ang buong katawan niya. Gosh, kailan pa ba siya naging mahilig manubok? Bakit puro kalaswa ang naiisip niya sa lalaking iyon? Sa kabilang banda, bumangon si Alejandro. Hindi niya na matiis pa ang init na nararamdaman. Kinutok niya ang kwarto ni Danica at binuksan nito ang pinto ng kwarto. Naparinok siya na makita ito sa suot na nightgown. Ramdam niya ang pagtayo ng kanyang kasangga. Peste! Danica? Ani ang mabilis tong niyakap. Ang bango-bango mo, Danica. Di na siya nakatiis pa. Inagkan na niya ang mga labi nito. Bahala na. Di na rin siya makakapagpigil pa. Lalaki lang siya at may mga sandaling talagang ang rupok-rupok niya. Alejandro, may gusto sana akong aminin sa'yo. Hinagka ni Alejandro si Danica. Wala na siyang oras pa para makinig sa sasabihin nito. Danica, I don't have time. Gusto ko lang mawala itong init na nararamdaman ko para sa'yo. Sabi niyang hinagka na ito. Alejandro! Isang malakas sa sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Napabalikwa siya. Pagmulat niya ng mga ta, nag-iisa na lamang siya sa salas. Wala naman si Danica. Peste! Nananaginip lamang pala ako. Ani niya sa sarilong igalan niya ang paningin at matiyak na nasa salas pa rin siya. Napakasamang panaginip. Kailan pa siya naging mahilig? Bumangon siya at kumuha ng tubig sa fridge. This is not good. Kapag nagtagal pa siya sa bahay na ito, baka kung ano na ang magawa niya. Danica's POV. Hindi sila nagpapansinan ni Alejandro kinabukasan. Ni ayaw nitong magtama ang kanilang mga mata. Pagkatapos ito makita kagabi ang katawan niya, ewan pero ilang na ilang siya dito. Si Alejandro naman marahil ang didiri, kaya ni ayaw siya nitong makita man lamang. Ni hindi nga ito nagpaalam man lang nang umalis ito. Tinawagan niya ang daddy niya. Dad, I think it's about time na bumalik ka na dito.
Di na ako komportableng kasamang lalaki yun dito sa bahay. Sumbong niya sa ama. Isorry na natin siya sa parents niya, Dad. Danica, ano bang pinagsasabi mo? Dad, ayoko na. Game over na. Mangiyak-iyak na sabi niya sa ama. I cannot handle the situation anymore. Anak, makinig ka. Yung kasarang naganap sa inyo, legit yon. Hindi yun isang palabas. Hindi lokohan. Mas lalong hindi isang laro na po pwede kang mag-quit. Asawa mo na si Alejandro. Sa hirap at sa ginhawa. But Dad, yung kaligayahan ko naman, ang nasasakripisyo sa ginagawa ninyong to. Malakas na sabi niya sa ama. Gusto ko ikasal sa isang lalaking mahal ko talaga. Hindi ganito. Napahinto sa may pinto si Alejandro. Dinig-dinig niya ang bawat katigang sinasabi ni Danica sa ama. Dad, yung kaligayahan ko naman ang isasakripisyo sa ginagawa ninyong to eh. Gusto ko naman ikasal sa isang lalaking mahal ko talaga. Gusto niyang sumigaw sa galit. Kagaya ni Danica, gusto na rin niyang makawala sa sitwasyon nilang ito. Ano ba naman kasing naisipan ng mga magulang nila para pilitin sila sa isang kasunduan na hindi niya maisip kung may sense. Pinihit niya ang doorknob. Napahinto sa pagsasalita si Danica. Binalikan ko lang yung wallet ko, naiwan ko sa kwarto. May pait sa labing sabi niya dito, tsaka tahimik na pumasok pa sa kwarto. Pagkakuha sa kanyang wallet, ay mabilis na rin siyang lumabas ng bahay at sumakay sa kanyang motorsiklo. Pa, this is unfair. I think kailangan niyo na ipagsawalang bisang kasunduan naming dalawa ni Danica. Tinalikuran ni Alfredo ang anak. Go ahead, mag-file ka ng annulment. Basta't sinisiguro ko sa'yo oras na gawin mo yan, ibig sabihin, lumalabag ka na sa ating kasunduan. Babala niya rito at saka iniwan na ito. Pa, dinig pa niyang sigaw nito. Hindi niya na ito nilingon pa. Naniniwala siyang tamang kanyang ginawang desisyon. Alam niyang darating din ang araw na maiintindihan ito kung bakit ito ginawa. Para sa kanya mas nakabubuti pang hindi sumipot si Adam sa araw ng kasal nito. Siguro kinasihan siya ng langit. Mas napabuti ang nangyari na ilayo niya si Alejandro kay Alicia. Alam niya si Danica ang babaeng makakabuti sa kanyang anak. Ito ang higit na karapat dapat para dito. Kaya wala siyang pinagsisihan sa kanyang naging desisyon na ipakasal si Alejandro kay Danica. Hindi man sa ngayon ngunit balang araw, maintindihan din ni Alejandro kung bakit ito ginagawa. Alejandro's POV. Damn! Helpless sa sinuklay ni Alejandro ng kanyang mga daliri ang kanyang buhok. Hindi talaga niya maintindihan ang kanyang papa. Kung ang balak ito parusahan siya, sobrang nagtagumpay ito sa ginawa. Ngunit isa lang ang tiyak niya. Hindi niya papayagang mapunta ang lahat kay River ang para sa kanila. Napakarami na nitong inagaw sa kanila ni Adam. Hindi din niya papayagang mangyari pa iyong muli. Biglang nanumbalik ang lahat ng mga laala ng bata pa siya. Tandaan-tanda niya kung paanong agawan ni Tita Nilang at atensyon ng papa niya sa mama niya habang may sakit ang mama niya. Napatiimbagang siya. Hindi niya bibigyan ng kasiyahan ng mag-inang yon. Tumunog ang kanyang cellphone. Nag-register doon ang pangalan ng sekretary ni Alicia. Napakunot-noo siya. Nagmamadali niyang sinagot ang tawag nito. Sir Alejandro, si Ma'am Alicia ho. Ano nangyari kay Alicia? Alicia's POV. Alicia, bakit ka nagpapaloko kay Alejandro? Malinaw naman na hindi ka talagang mahal. Ako ang totoong nagmamahal sa'yo. May asawa na si Alejandro. Kalimutan mo na siya. Galit na sabi ni River habang hawak nito ang isang braso niya. Ako ang totoong nagmamahal sa'yo. Tila nagsusumamong sabi nito sa kanya. Please, River. Umiwas siya ng tingin dito dahil ayaw niya itong kaawaan. Mas lalong hindi niya kayang tanggapin ang sinasabi nito. Naniniwala siyang mahal siya ni Alejandro at naghihintay lamang ito ng tamang pagkakataon para makipaghiwalay sa Danica na yon. Peste, Alicia. Ako itong totoong nagmamahal sa'yo. Bakit ka ba nagbubulag-bulagan? Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Look at you. Pinipilit mo ang sarili mo sa kanya. Hayon nga. At may asawa na siya. You deserve someone better than Alejandro. You deserve me. Talaga lang ha? Sa palagay mo, you're better than me? Anang isang nanunuyang tinig mula sa kanilang likuran. You are making me laugh, River? Hindi ko alam na may pagkakomedyante ka na pala ngayon. Paglingon ni Alicia, nakita niya si Alejandro. Nagpupuyo sa mga mata nito habang nakatingin kay River. Bitiwan mo si Alicia. Madilim ang mukhang sabi nito kay River. Alejandro? Matabang na sabi ni River. Hindi ka ba talaga naaawa kay Alicia? May asawa ka na pero ayaw mo pa rin siyang tigilan. Napangisi si Alejandro. Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Obvious na ayaw na sa'yo ni Alicia. Kaya nga ako ang pinili niya, hindi ba?
And yet ipinagsisikan mo pa rin ang sarili mo sa kanya? Napatiimbagang si Raver. Let her go. Utos ni Alejandro kay Raver. Bitiwan mo ako, Raver. Pakiusap ni Alicia sa lalaki habang nagpupumisdag sa pagkakahawak nito. Mas lalo namang hinigpitan ni Raver ang pagkakahawak sa braso niya. Pumistag siya, tinadyakan to sa binti nito. Sa pagkagulat ay nabitawan siya ni Raver. Mangiyak-ngiyak na tumakbo siya palapit kay Alejandro. Kapag ginano mo pang muli si Alicia, ipapupulis na kita. Banta ni Alejandro kay Raver. You know what? You are so unfair and greedy. Ayaw mo pang pakawalan si Alicia samantalang may asawa ka na? Galit na sabi dito ni Raver. Tinaas ni Alejandro ang kamao ngunit mabilis siyang pumagitna. Raver, please, umalis ka na. Sigaw ni Alicia. Kung talagang mahal mo ako, gugustuhin mo maging masaya ako, hindi ba? Laglag ang mukha ni Raver nang tingnan siya. I'm sorry, Raver, pero kahit anong sabihin mo, hindi magbabago nararamdaman po ko para kay Alejandro. Nagsusumamong sabi niya rito. Kaya pwede ba hayaan mo na lang kaming dalawa? Huminga ito ng malalim. Okay. Malungkot na sabi nito at saka tahimik na lumabas sa kanyang shop. Niyakap niya si Alejandro. I'm sorry. Hindi ko kasi maintindihan sa iyo kung ba't kailangan mo pa siyang paasahin. Yamot na sabi ni Alejandro sa kanya. Ramdam na ramdam niya ang selos sa tono ng pananalita nito. Lihim siya napangiti. Ito lang naman talagang intensyon niya kaya magpahanggang ngayon. Hindi niya mabitawan si River. Gusto lang naman talaga niyang pinagsiselos sa Alejandro para makuha niyang atensyon nito. Alam niya nagiging unfair siya madalas kay River. May mga sandaling nakakonsensya din naman siya tuwing ginagamit niya to para kay Alejandro. But she loves Alejandro so much at willing siyang gawin ang kahit na ano, wag lang itong mawawala sa kanya. Danica's POV. Pasensya na pero gustuin ko ba mag-file ng annulment, hindi ko na po pwedeng gawin. Malungkot na sabi ni Alejandro sa akin nang madatnan siya nito sa salas. Kinausap ko na si Papa tungkol dito. Mawalan ako ng mana kapag itinuloy ko ang bala ko. Kailan ba naman kasi ibibigay sa'yo ng Papa mo ang mana? Aniya dito at saka biglang namilog ang mga mata niya. Nakasalalay sa mana mo ang kalayaan natin? It's so unfair. What if 10 years na hindi pa binibigay sa'yo ni Papa ang mana mo? Ibig sabihin 10 taon kitang pagtitiisan? Tinignan siya nito ng masama. Kung magsalita ka, parang ikaw lang nagtitiis sa pagkasama nating to ah. Angel ito sa kanya. Uy, kung nagtitiis ka, mas lalo na ako no? Nanakawan ako ng kalayaan. Baka hindi mo alam kung gaano kahalaga yun para sa akin. Natahimik siya. Naiintindihan niya si Alejandro. Alam niya nahihirapan din ito sa sitwasyon nila. Imagine may boyfriend to, pero napipilitan tong makisama sa kanya. I understand. Wala na tayong magagawa pa. Siguro kaysa magsisihan tayong dalawa, mas mabuting maging civil na lang tayo sa isa't isa. You go your way, I'll go mine. Hindi ba't ganun naman ang ginagawa natin? Yeah, pero mas mabuti na yung palagi natin ipapaalala sa isa't isa na mag-asawa lang tayo sa papel. No more, no less. Aniya dito. Siguro mas tamang ipaalala mo yun sa sarili mo dahil ako, kahit kailan hindi ko nakalimutan yan. Papel lang ang pagkasama natin to. No more, no less. Mariing sabi nito sa kanya, tsaka mabilis na siyang tinilikuran. Pinagtakha ni Danica kung ba't parang may kirot sa pakiramdam niya nang si Alejandro na magsabi noon sa kanya. Pairap na kumuha siya ng noodles sa pantry. Magluluto siya ng masarap na spaghetti, yung maraming cheese at meatballs. Maya-maya tumunog ang kanyang cellphone. Ang daddy niyang tumatawag sa kanya. Danica, makinig ka. Panimula nito at bigla siyang kinabahan dahil kapag ganito ang tono ng pananalita ng kanyang ama, tiyak na may hindi magandang nangyari. Samahan mo si Alejandro sa ospital. Ospital? Bakit po? Ano nangyari sa inyo? Nagpapanik na tanong niya sa ama. Hindi ako. Si Alfredo isinugod sa ospital. Kakatawag lang ni Luisa sa akin. Gusto niyang samahan mo si Alejandro papunta sa ospital. On the way na rin ako. Alejandro? Sinikap maging kalmado ni Danica habang kinakausap si Alejandro. Pupunta tayo sa ospital. Nangunot ang noo nito. Nasa ospital ngayon ng Papa mo. Nakita niya ang panik sa mga mata nito. Ano nangyari kay Papa? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Hindi ko pa alam yung buong detalye. Si Daddy lang nakausap ko. Aniya dito. Let's go! Aniya. Ang totoo, nangangatal ng buong katawan niya. May trauma siya kapag naririnig ang salitang ospital. Naalala niya ang mommy niya. Ngayon pa lang parang naiiyak na siya. Dear God, iligtas mo po ang papa ni Alejandro. Alejandro's POV. Ma, kamusta na nagay ni Papa? Nag-aalalang tanong ko at para ko maiiyak habang nakatingin sa Papa kong nakapikit ang mata
habang may nakasaksak na kung ano-anong aparato sa katawan nito. Iniintay ko pa yung result ng laboratory test niya, pero so far sabi ng doktor stable ng kondisyon ng papa mo. Sabi ng mama niya sa kanya. Nakahinga siya na maluwag. Mabuti naman. Sabi niyang inakbay ng ina at hinagod ang likod na to. Umuwi na po kaya kayo ng bahay at baka kayo naman ng ma-stress. Ako nang bahala dito. Oo nga po, tita. Mama, sabi ni Danica sa matanda. Kami na ni Alejandro ang bahala dito. Hindi rin ako mapapakali sa bahay kapag ganitong nag-aalala ko sabi ng mama niya sa kanya. Ma, kilala ko kayo kapag nai-stress. Ayokong kayo naman na magkasakit. Besides, hindi rin gusto ni Papa na makita ka nag-aalala para sa kanya. Kaya umuwi ka na ng bahay. Magpahinga ka na, okay? Huminga to na malalim. Okay. Pero siguraduhin mong hindi kayo aalis sa tabi ng Papa mo, ha, Alejandro? Yes, ma. Kami na po ang bahala dito, Tita Luisa. Mama? Halata ang pagkaasiwa sa boses si Danica habang binibigkas ang salitang mama. Okay, uuwi muna ako para makapagpalit ng damit at makapagpahinga ng konti. Babalik din ako maya-maya. Basta wag na wag ninyong iiwan ng papa ninyo. Paniniyak pa nito sa kanila. Yes, ma. Giit niya sa ina. Inihatid pa niya ito sa may pinto ng kwarto ng ama. Tatawagan ko nga rin si Adam para malaman niyang kalagayan ng papa mo. Mahinang sabi ng ina niya sa kanya. Dapat lang, ma. Anya dito. It's about time para magpakita na siya sa ating lahat at ayusin ang atraso niya sa akin. Alejandro, hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ng tungkol siyan. Babala ng ina sa kanya. I know and I'm sorry, ma. Bago pa tutuluyang makaalis, dumating ng daddy ni Danica. Mare, kamusta nang lagay ni kumpadre? Stable na raw, sabi ng doktor, pero hinintay pa namin yung result ng test sa kanya. From Batangas, bumiyahe ka pa dito? Nag-alala kasi ako Hindi ako mapakali hanggat di ko siya personal na makikita. Sa kabilang banda, tinawagan ni Luisa si Adam na nasa loob na siya ng sasakyan. Adam? Yes, ma, napatawag kayo. Puntahan mo sa ospital ang papa mo. What happened? Stable na ang kondisyon niya? Aniya sa anak na maramdaman ng pag-aalala sa boses nito. Pero puntahan mo siya ngayon. Nandun si Alejandro nagbabantay kasama ng asawa niya. Samahan mo siya. Gusto kong kayong dalawang masilayan ng papa mo pagmurat ng mga mata niya. Opo, papunta na ako ngayon din. Salamat, anak. Daddy! Niyakap ni Danica na mahigpit ang ama. Hindi yata niya kakayanin kapag ito ang nagkasakit. Marinig nga lang niya ang salitang ospital na nervyos na siya. Yun pa kayang makita niyang mahal niya sa buhay na nasa loob ng ospital? Kung siya lang masusunod, ayaw niyang tumungtong sa loob ng ospital. Ngunit dahil obligado siyang samahan si Alejandro, tiniis na lang niya ang nervous at anxiety na nararamdaman niya na mga sandaling iyon. Ginagap ng matandang isang palad niya. Alam nitong very traumatic sa kanyang lugar na to. Pwede ka namang umuwi na ng bahay. Ako na lang sasama kay Alejandro magbantay dito. Mahinang sabi ng daddy niya sa kanya. No, dad, ayokong mapagod kayo. Sige na po, kaya kong sarili ko. Pagbibigay assurance niya sa ama. Besides, kailangan harapin ko ang takot kong to. Baka makatulong to para mawala ng anxiety ko sa ospital. Aniya dito. Sa bagay may katwiran ka. Paano mauna na ako sa'yo? Matagal pa akong babiyahe sa Batangas bukas. Babalik na kaagad kayo sa Batangas? Hindi ba kayo napapagod mag-drive? Sa isang araw na kayo bumalik ng Batangas, dad? Naku, hindi pwede. Alam mo namang kakapanganak lang ng dalawang inahin ko Parang gusto ko nang magselos sa mga baboy nyo, ha, dad? Biro niya sa ama. Bigyan mo na kasi ako ng apo para hindi mga baik ang pagkalibangan ko. Bulong nito sa kanya. Pinandilatan niyang ama. Dad! Tumawa to. Bueno, uuwi na ako. Sabi nitong nilingon si Alejandro. Alejandro, maiwan ko muna kay dito. Salamat po sa pagbisita, Tito Simon. Sagot ni Alejandro. Anong tito? Di ba sabi ko daddy nang itatawag mo sa akin? Pilit na pilit ang ngiting sumilay sa mga labi ni Alejandro. Adam's POV. Halos ni pa rin na ni Adam ang sasakyan papunta sa ospital. Hindi yata niya mapapatawad ng kanyang sarili kapag may nangyaring masama sa papa niya. Hindi pa sila nito nagkakaayos. Hindi pa siya nakakangi ng soli sa ginawa niyang paglalayas. Napaluha siya. Mahal na mahal niya ang kanyang mga magulang. Mas lalo niyang minahal ang mga ito na magdadlad siya at ni isang masakit na salita'y wala siya narinig sa mga ito. Sa halip, tinanggap ng mga ito ang pagkatao niya ng buong buo. Di nga niya inaasahan sa papa niyang hindi ito magagalit na magtapat siyang bakla siya.
Ang expected niya, bubugbugin siya nito, gaya ng ginawa ng mga magulang ng kaibigan niya nung magdaldad ang mga ito. Kaya iyak siya ng iyak nung niyakap lang siya ng mama at papa niya at sabihin sa kanyang mahal pa rin siya ng mga ito at tanggap ng mga ito ang pagkatao niya kahit ano pa ang mangyari. Kaya't sobrang guilty siya na isang beses nang mag-request sa kanyang papa niya, sinaway pa niya. Kaya hindi talaga niya mapapatawad ng kanyang sarili kapag may nangyaring masama dito. My God, Adam! Gusto mo bang maaksidente tayo sa bilis mo magpatakbo? Takot na sabi ni Basti sa kanya. Tumahimik ka? Hayaan mo ako mag-concentrate sa pagmamaneho, pwede? Ines na sabi nito sa boyfriend. Pagkarating sa ospital, iniabot niya kay Basti ang susi na sasakyan. Ikaw na mag-park, okay? Aniya dito at saka tumatakbong nagtungo sa kwarto ng ama. Pagbukas ng pinto, nakita niya ang papa niya. Natutulog habang may nakakabit na aparato sa katawan nito. Papa? Daing niya at saka napatingin kay Alejandro na nagpupuyo sa galit ang mukha habang nakatingin sa kanya. Napalanok siya. Napatingin siya sa babaeng kasama nito. Si Danica na halatang shock na shock habang nakatitig sa kanya. Dalawa kayo? Di makapaniwalang tanong habang pinaglilipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Ikaw yung nakita ko sa grocery na may kasamang boyfriend. Danica's POV. Di maipaliwanag ni Danica ang eksakto nararamdaman niya na mga sandaling iyon habang nagpapalipat-lipat ng kanyang paningin sa dalawang lalaki. Napatingin siya sa dragon tattoo ni Alejandro at sa makapal na foundation ng lalaking kamukhang kamukha nito. Napansin niyang walang dragon tattoo ang lalaking may makapal na foundation. Napakurap-kurap siya. Nananaginip ba siya? Dalawa kayo? Ikaw yung lalaki nakita ko sa grocery. Yung una ko na-meet bago... Ako nga, bakit? Ano ba sa akala mo? Taas ang kili na sagot sa kanya ng lalaki. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin alam na kambal kami ni Alejandro? I'm Adam Alejandro at si Alejandro naman Alejandro Adam. O diba ang tamad mag-isip ng pangalan ng parents namin? Kambal? Hanggang ngayon hindi pa rin niya mapagtanto ang bagong kaganapan na to. Napatingin siya kay Alejandro. Sa'yo ko kinasal. Paniyak na dito. Obvious ba? Si Adam ang sumagot. Palagay mo ba papayag ako makasal sa'yo may boyfriend ako? Tsaka excuse me? Anito inirapan siya. Mas maganda pa ako sa'yo, no? So hindi bakla si Alejandro? At ang babaeng kasama nito ng Valentine's Day, ito ang girlfriend ni Alejandro? Ang gulo. Totoong lalaki at hindi bakla si Alejandro. Totoong lalaki ang katabi niya sa kama. Totoong na lalaki ang nakakita ng buong katawan niya. Nanlamig ang kanyang mga talampakan. Natatarantang lumabas siya ng kwarto. Di niya alam kung maiiyak ba siya o matatawa sa natuklasan niya. Pinaglalaroan ba talaga siya ng tadhana? Nung nagkasakit siya, si Alejandro nagpalit ng damit niya. Nahawakan na nito ang katawan niya. Nakita na nito ang lahat sa kanya. Para kang masasamid na hindi niya maintindihan. Kinakapos yata siya ng hininga. Nagmamadaling tinawagan niya ang ama. Dad? Iha? Alam niyo po bang may kakambal si Alejandro? Gumaralgal ang tinig na tanong niya sa ama. Bakit hindi mo pa ba alam? May pait sa mga labing napangiti siya. So, ako lang palang di nakakaalam na may kakambal si Alejandro? Di makapaniwalang tanong niya sa ama dahil pakiramdam niya pinaglaruan siya ng mga ito. Anak, bakit hindi niyo sinabi, Dad? Bakit hindi niyo kagad sinabi sa akin na may kakambal siya? Akala ko kasi alam mo na. Bakit hindi niyo sinabi, Dad? Hindi pa ba obvious na yung unang humarap sa'yo? Binabae? Pero yung pinakasal namin sa'yo, lalaking lalaki. Napakagat labi siya. Hindi niya ito inaasahan. Ano ang gagawin ni Danica gayong ngayon lamang nalalaman na may kakambal pala si Alejandro? Magbago ba ang pagtingin niya sa asawa? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.